Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Webes na tayo ngayon, 23 ng Enero 2025. Sa ulo ng ating mga balita, midterm election sa Mayo tuloy sa kabila ng pagkantala ng pag-imprenta ng mga balota ayon sa COMELEC. Sabi po ng Korte Suprema, ala ng TRO na ilalabas. Firing squad sa mga korap ng opisyal sa gobyerno isinusulong sa Kamara. Hoy, pumasa kaya? Senator Bong Revilla at 6 pang senador binawi ang suporta sa adolescent pregnancy bill. Pagpapataw naman ang mas mataas na buwis sa sigarilyo at vape products kinatigan ng Senado. 3 bata na papunta ng eskwelahan patay sa sagasan ng truck sa Bukidnon. Pilipinas storm-free hanggang sa pagtatapos ng Enero. 3 weather systems naman ang patuloy na makakaapekto sa bansa. Hoy, mantakin ho ninyo ang Texas ay nakaranas na muli ng snow. Kasama pa na natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansangan. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating magbalita, magiging storm-free alam bagyo ang Pilipinas hanggang sa pagtatapos ng Enero. Ayon kay Benson Esterehan ng Pag-asa, patuloy namang makakapekto sa bansa ang 3 weather systems, ang shear line, easterlies at northeast monsoon o amihan. Sinabi ni Esterehan, ang shear line o convergence na mainit at malamig na hangin ang siyang makakapekto sa southern Luzon at eastern Visayas, partikular na sa Bicol at southern Quezon na magdudulot ng kalat-kalat ng mga pag-ulan at isolated thunderstorms. Ang easterlies naman o hangin mula sa Pacific Ocean ang magdadala ng humid at warm weather sa Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Samantala, amihan naman ang makakaapekto sa Metro Manila at tinang bahagi ng Luzon, habang easterlies ang magpapaulan sa nalalabing bahagi ng bansa. Asahan din ang mas malamig na panahon sa Northern Luzon, partikular na sa Baguio City. Doon sa mga paakyat ho ng Baguio, sa preparation po ng alumni homecoming ng PMA, magdala ng jacket. Mahirap nang sipunin ang mga senior citizen. Patay ang 3 batang babae matapos silang magulungan ng truck habang naglalakad lamang patungo ng paaralan sa San Fernando, Bukidnon. Ayon kay Police Major Joan Navarro, Provincial spokesperson ng Police Regional Office 10, magkakapatid. Magkapatid ho yung dalawa sa biktima na may edad 7 at 7. At yung 9 na taong gulang naman ay kaibigan nila at isa rin sa mga biktima. Nangyari ang naturang trahedya sa gilid ng kalsada sa Barangay Kayaga. Ang kwento ng driver ng 10-wheeler truck, nakaidlip siya. Nakaidlip siya habang nagmamaneho kaya hindi niya napansin. Pagewang-gewang na pala ang kanyang sasakyan hanggang sa magulungan niya nga ang 3 bata. Kusang sumuko sa mga otoridad ang driver na antukin at naharap ngayon sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide. Kaya pagka inaantok, magpahinga, wag nang ipilit ang biyahe. Tiniyak naman ng Commission on Elections na tuloy pa rin ang 2025 midterm elections sa Mayo 12. Ito'y kahit 2 linggong delayed ang pag-imprenta ng mga balota dahil sa nadagdagan ng mga kandidatong nabigyan ng temporary restraining order ng Korte Suprema dahil sa kanilang diskwalifikasyon. Sinabi ni COMELEC Chair George Garcia, inaasahan na nilang may ihahabol pang TRO ang Korte Suprema, kaya hindi masyadong naging problema ang muling pagpapaliman sa pag-imprenta. Ayon kay Garcia, ipagpapatuloy nila muli ang naunsyaming ballot printing sa Sabado, January 25. Ayun po darating na Sabado, Katingin ka, Jerry. At ngayong gabi hanggang bukas ng magdamag, overtime po ng aping po mga tauhan mula sa Law Department of Personnel para siguraduhin na tama, eksakto at maayos yung lahat na iimprenta ng mga pangalan sa mga balota po natin. Samantala, minungkahi naman ni Garcia na gawin na lamang Hulyo ang paghain ng Certificate of Candidacy sa susunod na halalan sa halip na Oktubre.
para mas may panahong marisolba ng COMELEC ang ganitong mga kaso at may panahong makapunta pa ng Korte Suprema ang mga kandidatong maaapektuhan. Meron nung isang senador na problema. Nakapag-imprenta na ho ito ng sangkaterbang campaign materials. Kaya lang yung numero niya ay mapupunta doon sa bagong kandidato sa pagkasenador. Mauuni. 38 yata yung numero niya. So lahat ng campaign material, kaapelido niya pa naman, ay mapupunta sa kanya. So 39 siya. 38 ba? 39. No? Basta ganun ho yung numero. Kaya naman, balik uno ang printing. Ang problema nila ngayon, ang mahal na ng cost ng printing. At saka pahirapan na rin ho kumuha ng mga materials for printing. Kaya kamot ulo sila, no ha? Oo. Magkapilido Oo. Umakyat pa sa 274 ang bilang ng mga aresto sa paglamag sa Canban kaugnay ng election period. Ayon sa PNP, pinakamarami pa rin ang nahuli sa Metro Manila na nasa 75. Sinusundan ng Central Luzon na may 67 at Central Visayas na meron naman 32 violators. Kabilang sa naaresto ay 2 tauhan nga ng Armed Forces of the Philippines, 2 tauhan mula sa iba pang ahensya ng gobyerno, isang appointed na government official, 10 security guard at 2 dayuhan. May kabuuan ng 279 firearms ang nakuha ng mga pulis mula sa mga lubabag. Kinabibilangan ito ng 128 revolvers, 74 na mga pistols, 7 explosives, 6 na shotgun at isang M15 A2 rifle. Nakatukoy ng 3 aktibo at 5 potensyal na mga private armed groups o PAGs ang Philippine National Police sa buong bansa. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Pajardo, mula sa Central Luzon, Central Visayas at Zamboanga Peninsula ang mga aktibong armadong grupo. Mula naman sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at BARM, 5 ang posibleng yung tinatawag na private armed group. Dahil dito, nagbigay ng ultimatum si PNP Chief Police Brigadier General Police General Romel Marbil sa mga field commander, buwagin na ang nasabing mga grupo bago ang Marso dahil kung hindi, posibleng sila ang matanggal sa pwesto. Pinangangambahan kasi ng mga otoridad ang posibilidad na magamit ang mga grupong ito, yung private armed group, sa pangharas sa pananakot sa nalalapit na eleksyon. Oo, maraming lugar dito sa Pilipinas, di ba? Paramihan ng baril yung mga kamag-anak. 10 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Hoy, mga misi, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy pawis at amoy araw. Gumamit po ng Shield Mat Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Mat Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Habang kayo po ay nagsashower gamit ang Shield Mat Soap. Ito naman ang ating mahiwagang tunog, nagkakahalaga ngayon ng 6,000 piso. Mahiwagang tunog. Basta isang item na hinahanap natin ay ginagamit pagkatapos maligo, except ang mga oklab. Yung ala ng buhok, yan, hindi ho giveaway yan, yung isang item. Yung pangalawang item, ala pa, pero nakikita din ho sa loob ho ng bahay. Ang inyong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Klaro ha? Magandang umaga, Pilipinas! Naku, yung kampo ni Direk Daryl Yap, desididong maipalabas ang pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Well, Kuya Angel, magkakatapat na
magkakaalaman na kung sino ang sino dahil talaga namang ipapalabas na wala makapagpipigil itong pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Sa kabila ng katotohanang may gag order na, ang korte ay matigas pa rin ang kampo ni Direk Daryl Yap dahil nais nilang ipakita sa tao kung ano nga ba talaga ang pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Nabanggit nga sa pelikula na ang rapist ay si Vic Soto, kaya antabayanan natin. Pero sa totoo lang matindi ang laban na ito dahil may playdate na ang nasabing pelikula at wala na raw makapagpipigil pa. Yan ang ating DZRH Showbizatas News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. 13 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga, ibinaba pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang bayad na ipinapataw nito sa electronic games o e-games na naglalayong labanan ng paglaganap ng iligal na online gaming sa bansa. Ayon kay PAGCOR Chairman at Chief Executive Officer Alejandro Tenco, mula sa 35%, ibinaba na nito ang e-games fee sa 30%. Nagsimula yan January 1 ngayon 2025 bilang bahagi ng pagsisikap na malabanan ang mga iligal na operasyon ng e-games. Sa ganitong paraan, sinabi ni Tenco, mahihikayat ang mga hindi pa rehistradong online gaming operators gawing legal na ang kanilang operasyon. Bukod dito, ibinaba din ng PAGCOR sa 25% ang bayad ng e-games na pinatatakbo naman ng mga integrated resort bilang konsiderasyon sa kanilang mas mataas na gastusin sa pasilidad. Binigyan din pa ni Tenco na sa pamamagitan ng pagpapababa ng kanilang share rates, ang PAGCOR ay lumilikha ng isang favorable regulatory environment at nahihikayat ang mga hindi rehistradong online gaming operator na lumipat sa legal na merkado. Bukod pa sa nagiging transparent at maayos ang gaming industry sa bansa, kasabay din ang pagtiyak na nakakamit ng gobyerno ang tamang kita. Magandang umaga, Pilipinas! Mga mamis, po pwede ho tayo mag-laundry day today Bantayan niya lang bandang hapon dahil baka biglang umulan. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't ba pahirapan ang self sa Pride? Easy at worry pa rin naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, mud, and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Isinusulong ngayon sa Kamara ang pagkakaroon ng death penalty sa sinumang opisyal ng pamahalaan na maglulusnay ng pondo ng taong bayan. Sa House Bill 11211 o Death Penalty for Corruption Act na inakda ni Zamboanga City 1st District Representative Kaimir Adan Olaso, papatawan ng parusang kamatayan ng sinumang mahatulan ng sandigan bayan sa kasong graft, malversation of public funds o plunder. Oras na may sa batas. Kung isa sa batas ng mga mambabatas, oras na may sa batas, maaaring masentensya ng death by firing squad ang lahat ng mga public official mula Pangulo ng bansa hanggang sa mga opisyal ng barangay. Sa opni ng panukala, ang mga nasa executive, legislative at executive branch ng gobyerno, constitutional commissions, mga GOCC, pati ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines at ng PNP. Sa panayam ng DCRH at ng radyo natin, sinabi ni Lasso na itong nakikita niyang luna sa matagal ng problema ng korupsyon sa bansa. Nung bata pa ako, wala pa po ako sa politika, yan ang tanging iniisip ko upang malunas natin yung problema sa korupsyon sa ating bansa. Panahon na para isulong to sa Kongreso. Because I'm not happy with the present situation. Ang daming mga problema, sir. On my part, depende po sa judiciary natin, no? Mas sa akin, basta nagnakaw ka sa gobyerno, walang maliit, walang malaki. Basta magnakaw ka, firing squad ka. Ang tanong nga uli, papasap, yung anti-dynasty bill. Yan po, firing squad ng mga corrupt. Good luck. Binawi naman ni Senator Bong Revilla at 6 na iba pang senador ang kanilang suporta sa Senate Bill 1979 o Adolescent Pregnancy Prevention Act. Sa liham na ipinadala ni Senator Revilla kay Senate President Jesus Cudero, sinabi nitong bagamat tapat siya sa pagtugon sa isyu ng adolescent pregnancy, naniniwala siyang kailangan pang repasuhin ang ilang aspeto ng panukala. Sinabi pa ni Revilla na bagamat dapat harapin ang isyu ng teenage pregnancy, dapat ang pagkaroon ng refinement ng panukala nang naaayon sa interes ng mga mamamayan at
tumutugma sa kanyang advokasya. Bukod kay Revilla, nag-withdraw na rin ang 6 pang mga senador ng kanilang suporta sa Senate Bill 1979, kabilang dito sina Senador Jingo Estrada, Senador J.B. Ejercito, Nancy Binay, Bongo, Cynthia Villar at Loren Legarda. Una rito nagpahayag naman ng pag-aalala ang Pangulong BBM kaugnay ng ilang probasyon ng panukala na naglalayong pigilan ang teenage pregnancy, partikular na ang pagtuturo ng masturbation sa mga batang ang edad ay 4 na gulang pababa. Maghahain naman si Senator Risa Ontiveros ng substitution bill bilang tugon sa mga pagtutol sa Senate Bill 1979 o Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Kasunod nito nang naging desisyon ng mga kapwa niya senador na mag-withdraw ng kanilang suporta sa panukalang batas. Sinabi ni Ontiveros na naiintindihan niya naman niya ang mga kasamahan, pati ang ilang mga kritiko na nais nang ayusin ang mga hindi na pagkakasundoang probisyon sa panukala. Bagamat binigyan din ng Ontiveros na tutor siyang lubusang alisin ang Comprehensive Sexuality Education sa Senate Bill. Nais na raw ng isa sa mga inalis na raw ang isa sa mga kataga rito, partikular na yung guided by international standards na siyang ituturo sa mga bata upang mapawi ang pangamba ng ilan na nakasandal ito sa batas ng mga liberated na bansa. Malungkot rin daw ang senadora na nadungisan ng disinformation ang kanyang isinusulong na panukala, pero bukas naman daw ito sa mga pagbabago upang mailusot na sa Kongreso. Nakaabot po sa akin na ang ilan po sa aking mga colleagues ay nag-withdraw bilang co-authors sa Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Nauunawaan ko po ang kanilang mga posibleng konsiderasyon. And I wish to take this opportunity to inform this body that I have given much thought to the opposition raised against the bill. And while my personal convictions maintain that SB 1979 is a reasoned and appropriate response to this national crisis that is teenage pregnancy, mas nais ko na magkaisa tayo sa layunin na pababain ang teenage pregnancy sa Pilipinas. Malinaw, hindi talaga binabasa ng mga... Ay, susme. Binigyan din naman ni Senator Bongo ang kahalagahan ng paggalang sa tungkulin ng mga religious institution at pamilya sa paghubog ng values, health at education sa mga bata. Iginit ni Senator Go na bilang isa sa mga mambabatas, lagi niyang binibigyan ng halagang paniniwala, relihiyon at kultura ng bawat Pilipino. Ito ay niya'y sapat ng, ito'y dapat niyang irespeto sa bawat polisiya na isusulong at hindi siya sang-ayon sa anumang panukalang makasisira sa pamilya at salungat sa pananampalataya ng ating mga kababayan. Sinabi pa ng senador na pagdating sa paghubog sa kaisipan ng kabataan, dapat bigyang importansya ang papel ng pamilya, huwag idikta kung ano man ang ituturo sa mga bata. Ginawa ng senador ang pahayag habang tinutugunan nito ang hindi sinasadyang pagsama ng kanyang pangalan sa committee report para sa Senate Bill number 1979 o 1979 na naglalayong introduce ang Comprehensive Sexuality Education. Paliwanag ni Senator Go, hindi siya nag-akda ng panukalang batas o nagpahayag ng anumang intensyong i-co-author ang bill ni Senator Risa Ontiveros. Nilinaw naman ni Senator Amy Marcos na iba ang bersyon ng kanyang anti-pregnancy bill sa kontrobersyal na panukalang Comprehensive Sexuality Education. Matatanda ang isa si Senator Ivy sa mga may akda ng Senate Bill 1979 o an act providing for a national policy on preventing adolescent pregnancies, institutionalizing social protection for adolescent parents, and providing funds na inihain naman noong pang 2023. Ayon kay Senator Marcos, tinatalakay ng kanyang bill ang malaking problema ng bansa sa teenage pregnancy kung saan isa sa bawat 10 teenager ang buntis o may anak na. Binanggit niya ang pahayag ng World Bank na hindi lamang ito moral problem kundi may ituturing ding economic loss dahil apektado ang edukasyon at pagandasan ng trabaho ng mga maagang nagiging ina. Sinabi pa ng Presidential Sister, bagamat iba ang kasalukuyang panukala sa kanyang Senate Bill o sa Senate Bill 1979, wala itong intensyon na alisin ang primordial authority at guidance ng mga magulang. Sa halip, magsasanib puwersa niya ang Department of Education, Department of Social Welfare and Development, Department of Health at ang buong komunidad para gabayan ang mga magulang ng medically accurate, culturally sensitive at non-discriminatory information.
Naniniwala si Senator Marcos na layo na ngayon ang pinakamahalagang pagbibigay dapat ng panahon at saka syempre yung angkop sa edad at naayon sa kultura na sexual education sa mga paaralan kasabay ng paggagabay din syempre ng mga magulang. Ito ay lalo't hindi lamang niya teenage pregnancy ang lumalobo kundi maging ang maling impormasyon tungkol sa sexualidad na kumakalat sa social media, mga kaso ng human immunodeficiency virus at sexually transmitted diseases. Magandang umaga, Pilipinas! 23 makalipas ang alas 4, wanted sa Northern Samar, arestado ng PNP matapos reklamo ng paulit-ulit na panggagahasa. Okay, tanyo, ito nga ay, susme. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane? Walang takas sa Timas Rihas ngayon ang isang wanted sa bayan ng Bubon, Northern Samar matapos sa sampahan ng kasong paulit-ulit na panggagahasa. Nagsanib pwersa ang Bubon Municipal Police Station at operatiba mula sa Regional Intelligence Unit upang mahuli ang nasabing wanted. Ayon sa report ng PNP Bubon, humaharap ito sa kasong 5 counts of rape sa Barangay Salvacion ng naturang bayan. Ang akusado ayon sa report ay isang 58 taong gulang, isa itong magsasaka at residente ng Barangay Sumuray ng naturang bayan. Sa pamamagitan ng warrant of arrest mula sa presiding judge ng Branch 19, Regional Trial Court, Judicial Region Catarman Northern Samar, arestado ang nasabing akusado. Walang piyansa na inilagak ang korte para sa pansamantalang kalayaan nito. Nakakulong na ito ngayon sa Bubon Municipal Police Station. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat na Jane Galit Bantayan. Magandang umaga, Pilipinas! 24 makalipas ang alas 4, dalawa naman ang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Kung naman po ang mga lakad natin ngayong araw nito, magbaon po ng family alcohol. Yung pong family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol, pero maghapon man natin itong gamitin, hindi po kayo matutuyuan ang kamay. Huwag po kayong mag-alala dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol, yung po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH ibuk na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. 4 na cellphone na ninakaw ng akyat bahay na bawi. Yung mga loko na hulihan pa ng illegal drugs sa Maribeles, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang. RH37, Danny, good morning. Sa kulungan bumagsak ang isang akyat bahay matapos maaresto ito at mabawi ang 4 na cellphone na ninakaw at nakumpiskan pa ito ng droga sa Barangay Kamaya, Maribeles, Bataan. Sa ulat ng Maribeles Police Chief Lieutenant Colonel Dennis Orbista, niluban ang bahay ng isang 24 anyos na biktima alas 4 na madaling araw sa Barangay Alas Asin, Maribeles, Bataan kahapon. Ayon sa investigasyon, habang mahimbing na natutulog ang biktima at kanyang mga magulang, isinagawa ng akyat bahay ang panluloob. Nagising ang biktima upang maghanda para sa maagang pag-alis, ngunit natuklasan niyang nawawala ang kanyang cellphone pati na rin ang mga cellphone ng kanyang mga kapatid at magulang. Ang suspect na kinilalang si alias Christian 29 anyos ay residente ng Zone 5 Barangay Kamaya, Maribeles, ay natuntun ito sa mabilis na follow-up operation ng Maribeles PNP dahil na rin sa GPS ng cellphone ng biktima. Na-recover ang 4 na ninakaw na cellphone at nasamsam din ang illegal na droga dito. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustody na ng Maribeles Police para sa kaukulang pagsisiyasat at pagsasampa ng kaukulang kaso. Danny Kumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paama kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Kabilang ang senatorial aspirant na si Attorney Jimmy Bondoc sa dumaraming kumikustyon sa manoy mga blanco na bahagi ng 2025 national budget na aprobado ng Pangulong Bongbong Marcos. Sinagundahan ng abogado si Jimmy Bondoc ang sinabi ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na depektibo ang report ng Bicameral Conference Committee. Imposible umanong kompleto ang laman ng General Appropriations Act dahil ang BICAM report na may fill in the blanks ang pinal na naging basehan ng mga numerong nakalagay sa GA.
Nagtatanong ngayon sa Atty. Bondo kung bakit kulang-kulang ang report na ipinadala sa Pangulong BBM, lalo't maaari niyang masingitan ang mga blanko ng mga paglalaan ng pera na hindi nakikita ng ibang mambabatas. Dineen pa ng abogada maaaring nagduda ang sambayan ng Pilipino na kung ano-ano ang sinisingit ng kung sino-sino sa national budget na hindi dumaan sa pagsusuri ng ating mga kinatawan. Una rito sinabi na rin ni Senator Amy Marcos na may mga blanko nga sa BICAM report pero naayos na ng Kongreso sa bago isumite ang General Appropriations Bill. Inilatag naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang misyon ng delegasyon ng Pilipinas sa World Economic Forum 2025. Ito'y palakasin ang pandaigdigang pakikipag-ugnayan at kooperasyon para makakuha ng dagdag na pamumuhunan, magpapalago naman sa ekonomiya ng bansa at pakikinabangan ng lahat ng mga Pilipino. Sinabi ni Romualdez sa isinagawang welcome lunch para sa Philippine delegation sa Davao, Switzerland. Ang tema ho ng taunang World Economic Forum ay Collaboration for the Intelligent Age. Ito'y magsisilbing kritikal na plataforma para maibida ng Pilipinas ang katatagan, innovation at potensyal na ekonomiya ng ating bansa. Bahagi ng delegasyon ng Pilipinas, sina Finance Secretary Raul Precto at Trade Secretary Maria Cristina Roque, gayon din ang ilang kinatawan mula sa pribadong sektor. Ang kolektibong misyon nila, sabi ni Speaker Romualdez, ay palaguin ang nasimulang momentum ng Pangulong Bongbong Marcos na siyang lumahok sa World Economic Forum 2023 noon na nagsilbing marka sa pagbabalik ng Pilipinas sa global stage kasabay ng paglulunsad ng Maharlika Investment Fund. Inalala din ni Speaker Romualdez kung paano naging daan ang World Economic Forum 2023 para may pakilala ang MIF na sinundan na matagumpay na pagpapatibay naman ito noong 2023. Niling naman ang isang mambabata sa Department of Transportation. Bigyan ng access sa EDSA busway ang mga agricultural at food delivery vehicle. Ayon kay Agri-Party List Representative Wilbert Lay, layunin ang mungkahing ito na hindi mapornada ang paghatid ng pagkain sa Metro Manila. Sinabi ng kanatuan na kung pagbibigyan ng DOTR ang proposal, nais niyang payagan sa gabi ang pagdaan ng mga food delivery vehicles sa EDSA bus lane. Ipinahayag ni Lee na tumataas ang operational cost ng mga biyahero ng gulay, isda at karne tuwing naiipit sa daloy ng trapiko dahilan upang tumas din ang presyo ng kanilang mga produkto. Naniniwala ang Agri-Party List Representative na maiwasan ang aberya kapag binigyan ng access sa EDSA busway ang mga food delivery vehicle mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Idinagdag pa ni Lee na sa pamamagitan ng hakbang ay masisiguro ding sariwa ang mga agricultural products na ibabagsak sa mga palengke. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:30, magandang umaga po sa ating mga suki sa iba't ibang panig po ng kapuluan at mga suki natin sa ibang dagat. Sa ating pong mga OFW, salamat sa inyong sakripisyo. Salamat ho sa inyong mga remittances ng dolyar. Ayan. Kaya matatag po ang piso natin dahil matatag ang piso against the dollar, hindi pa tayo nagbe-breach ng 60. Humihina ang ibang mga currencies all over the world. Dahil po sa remittances at sakripisyo ng ating mga OFW, lalong-lalo na ating mga seafarers. Magandang umaga. Sa mga Pilipino dyan sa Taipei, Taiwan, magandang umaga. Sa mga nandyan ho sa Hong Kong, good morning po sa inyo. At doon ho sa ating mga OFW sa Middle East, good morning. Siyempre, nandyan sa Europa. Tsaka yung mga kababayan natin dyan sa Amerika, kahit pa ho yung mga TNT, good morning po sa inyo. Magandang umaga po sa mga Pilipino dyan po sa Las Vegas, Nevada. Evan Lang, kumusta ka na? At siyempre, huwag natin kalimutan yung ating Midnight Singers mula po sa San Diego, California na araw-araw pong nakatutok. Si Boss Manny, si Tita Cora, si Sir Junior Bao at si Ma'am Lloyds. Ganyan din si Sir Art at saka si Ma'am Linda. Tuloy nyo lang yung inyong mga road shows. Maganda umaga, Pilipinas! Baka pauwi ho kayo ng Pilipinas, so dili kaya mamimigay ko yun ng pangregalo sa Valentine's Day. Ito po ang Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, ang ating pong mga magniniyog, ang ating mga magsasaka, meron pong dagdag na pinagkakakitaan ang Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 pares din po yan Tangerine
tangerine chocolate na mache-check ho ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas din po natin ang ating lokal na ekonomiya. Ang tangerine chocolate ay gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng Department of Trade and Industry. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Deadline ng business renewal sa Tacloban pinalawig pa dahil marami pang hindi nakapagpaparenew. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay, RH32. Jimmy, good morning. Pinalawig pa ng Business Licensing Permit Office ng Tacloban ang deadline sa renewal ng business permit. Ito ang sinabi ni Tacloban City Councilor Attorney Jerry Uy. Ayon kay Attorney Uy na imbis Enero 20 ang deadline, pinalawig pa sa Enero 31 ang deadline para bigyan ng pagkakataon ng mga negosyante makarenew ng business permit na walang penalty. Nabatid na may mahigit 9,000 mga business establishments sa Tacloban na nasa kalahati pa lang ang bilang nakapag-renew. Tinutulungan ang maito ng city government sapagkat ang iba pang mga negosyo ay nagsara, lalo na ang mga liliit na mga negosyante dahil sa mataas na renta ng building at maliit lang na binta at nagtaas pang sahod sa mga empleyado. Subalit may mga negosyo naman na nakasurvive ang may mga malaking kapital. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jimmy. Maupay aga sa mga kababayan natin dyan po sa Tacloban. Mabuti pa sa Tacloban, concern sila sa mga negosyante. Dito po sa lalawigan ng Quezon, meron pong isang bayan dyan. Alam ba ninyo yung Vice Mayor, hindi mo maintindihan, ha? Ultimo yung mga bumibiyahe, yung mga UB Express. Pinakokotongan 5,000. Kaya yung provincial government, galit na galit, busit na busit dito Namumuro ka na, tatay siya ng isang local chief executive. Kaya siya yung nagmamando ng operasyon doon. May mantakin ninyo. Gusto niya lahat ng negosyo nakasawsaw siya. Gusto niya mag-invest pero laway lang. Tapos gusto niya meron siyang income bawat buwan. Ngayon, pag hindi ka naghatag, hindi ka rinyuhan ng lisensya. Hahanapan ka ng sangkaterbang butas. Di ba? Saan ka na muna? Paano ka mamumuhunan? Paano ka magninegosyo kung ganyan ho ang kalakaran? Para bang gusto niya siya lang mabuhay, Ombudsman Sam Martires, baka ho pwede ho niyong pasilip katarantaduhan itong isang halal na opisyal. Balakasan loob, wala akong kalaban Ang sabi niya, sige, magmatigas kayo. Antibay na mukha nito. Lord, ba't hindi niyo ba pakunin itong hinayupak na to, Magandang umaga, Pilipinas! Ay, sus, may pagkabu. Diba, paggaganyan ho ang kasi ng mga local executives natin, paano ho magaganan? Hirap na nga ang buhay. Hirap na nga mga negosyante. Ultimo punerarya, hindi pinapatawad Kinukutongan. Ultimo punerarya. Kinukutongan. Hanap patay na nga yun. Hindi nga hanap buhay. Inuman ng magkapatid at ng kanilang pinsan sa Lingayen, Pangasinan, nauwi naman sa saksakan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasanid sa kamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan, Freddy. Nagsimula sa masayang inuman ng magkapatid at pinsan nila sa kanilang compound sa barangay Talugtog, Lingayen. Subalit nagwakas sa madugong pangyayari matapos masaksak ang 3 biktima ng isa pa nilang kapatid. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Amormeo Sumini, nangyari ang insidente alas 9 ng gabi kung saan dumating ang suspek na kapatid din ng 2 biktima na umano'y galing sa inuman sa labas at ipinahihinto ng inuman sa kanilang compound na nauwi sa mainitang sagutan ng magkapatid hanggang sa naglabas ng patalimang suspek at hinalibas ng saksak ng kapatid nang tangkang awatin ng isa pa nilang kapatid at pinsan. Sila naman ang pinagsasaksak ng suspek saka mabilis na tumakas.
Agad nadala sa Lingayen District Hospital ang 3 biktima. Tag-isang saksak ang tinamo ng magkapatid habang ang pinsan nila ay nagtamo ng 3 tama ng saksak. Nagpapatuloy pang hot pursuit operation ng mga pulis laban sa suspek habang inihahanda na ng mga investigador ang kaukulang kaso laban dito. Ito si Freddy Pajardo Aristartit nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaya nga po, paalala natin kung iinom, ilagay po sa tiyan, huwag sa bumbunan. Maganda umaga, Pilipinas! Gusto mo magsaya, ay inom ka, pagkatapos mauwi ka pala. O di ayun, ngayon nagtatago ka. Tapos ang biktima, kaanak pa niya. Binigyan din naman ni Senator Bongo, chairperson ng Senate Committee on Health, ang kahalagahan ng mahusay na paggamit ng pondo at ang napapanahong pangkumpleto sa health facility projects, partikular na sa mga komunidad. Sa isang public hearing ng komite, ang talakayan ay nasentro sa Health Facilities Enhancement Program kung saan nagbigay ng update dito ang Department of Health. Sa hearing, sinabi naman ni Senator Go, hindi dapat hayaang nakatiwangwang at hindi napapakinabangan ng mga taong bayan ng mga health facility, lalong-lalo na ang mga mahihirap sa lipunan. Nagpahayag ng pagkahambahala si Senator Go hinggil sa tinanggap ng report ng mga pagkaantala, hindi kumpletong mga proyekto at isyu ng mga kontratista. Tinukoy nito ang ilang alalahanin hinggil sa pagkaantala ng konstruksyon, dulot ng mga proseso ng blacklisting at rebidding ng mga kontraktor. Hinimok naman ni Senator Go ang Department of Health at tugunan ng isyong ito ng mabilis sa pakikipagtulungan sa Department of Public Works and Highways. Binigyan din pa ng senador ang kahalagahan ng pagtiyak na ang mga pasilidad pangkalusugan ay operational, gumagana at napapakinabangan ng mga pasyente. Isinusulong naman ng Angkomadrona Party List ang pagkakaroon ng pinaigting na barangay-based emergency response system sa mga rural areas. Ayon sa Angkomadrona Party List naman na si Atty. Piona Itona, layon itong palakasin ang mga komunidad at maiwasan ang pagkantala ng mga serbisyong maaaring magsalba ng buhay. Sa ilalim ng sistema, magkakaroon ng multi-purpose emergency vehicle ang kada barangay na mayroong basic emergency equipment dahil sa kadalasang mahirap makabiyahe at mahirap ding abutin ang mga tradisyonal na ambulansya ang mga liblib at malalayong lugar. Meron mga nanganganak sumasakay pa ng kabayo. No? Oo, may mga lugar pa hanggang ngayon ganyan ho ang sistema ho ng transportasyon. Nais din ang Angkomadrona Party List na magkaroon ng maliit na emergency command center sa bawat barangay na may radio communication equipment at 24/7 na emergency hotline upang mapahusay ang koordinasyon sa mga kalapit na ospital at mga municipal rescue team. Mas makabubuti na rin nila kung gagamitin ang teknolohiya sa pagtugon sa mga emergency sa malalayong lugar gaya ng pagdevelop ng isang mobile app o SMS-based alert system kung saan maaaring mag-report ng emergency ang mga residente. Sinabi pa ni Atty. ito na pinakamahalaga sa lahat na ay ang pondo. Kaya kung mabibigyan ng pagkakataon sa 2025 midterm elections, sisiguraduhin ang Angkomadrona Party List na magiging makatuwira ng alokasyon ng mga programang dapat inuuna. Kabilang na dito ang para sa health sector sa malalayong liblib na barangay. Kinokonsidera ng Department of Agriculture na maging available na rin sa mga supermarket at mga convenience store ang bigas na binibenta sa mga kadiwa store. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, nakakausap na nila mga pangunahing supermarket at mga convenience store sa bansa ukol sa plano at pumayag din ang mga ibito na magbenta ng bigas sa parehong presyo gaya ng kadiwa. Oras na maipatupad, makabibili na mga consumer ng 29 pesos per kilo na bigas, 36 pesos per kilo na sulit rice at 38 pesos per kilo na rice for all. Pulis na nakadestino sa Abra PNP nalunod sa isang ilog sa Santa Maria, Ilocos Sur. Alamin natin ang detalye mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41 ay Bagdamigat Romy. Nasawi ang isang pulis na nakadestino sa Abra Provincial Police Office matapos malunod sa isang ilog sa Sitio Malamiis, Balbalasiwan, Santa Maria, Ilocos Sur, kamakalawan ng gabi. Nakilala ang biktima na si Patrolman R.C. Malyongan, 28 anyos, nakadestino sa 2nd Provincial Mobile Force Company ng Abra Provincial Police Office at tubo sa Barangay Kili, Tubo, Abra. Ayon sa salaysay ni Police Staff Sergeant Giselle Antonio sa Giyod, bandang alas 7 ng gabi nung Martes nang dumating sila sa Balbalasiwan Spillway para mangalap ng isda. Subalit bago sila umuwi ay sumisid sa tubig ang biktima, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay hindi na ito lumutang, kaya ito sumuong na rin sa tubig
para hanapin ang biktima hanggang sa matagpuan niya ito sa ilalim ng ilog at hindi na gumagalaw. Iniahon ni Sagiyod ang biktima at isinailalim sa first aid at CPR at nagpasaklolo sa mga kasama nila sa Abra PNP at Santa Maria Police Station at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Isinugod si Patrolman Malyongan sa ospital, subalit hindi ito umabot ng buhay. Kaugnay nito, nagpaabot na ng taus-pusong pakikiramay at tulong pinansyal ang pamunuan at personal ng Abra PNP sa pamilya ni Patrolman Malyongan. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos de Gina. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din po sa mga taga-Lokban, Quezon. Kumusta na po kayo? At magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Japan. Ohayo gozaimasu sa ating pong mga kababayan. Ayan. Ay, teka nga pala, muntik-muntik ko na namang makakalimutan. Belated happy birthday sa ating kaibigang si Ryan Pakpako. Ryan, belated happy birthday. Akala mo, nakalimutan namin. Birthday ho ni Ryan Pakpako. Teka, meron pang ibang mga nagsipag birthday. Sino pa nga ba itong iba pang mga nagsipag birthday? Inilista ko na kahapon. Ayan, si Attorney Melvin Kalimag. Kaibigan naman natin ang presidente po ng SciComm PH, Science Communicators Philippines. Si Attorney Melvin Kalimag. Happy birthday. Batang-bata pa ho yan, si Attorney Melvin. Wala pang buhok eh. Joke lang, Attorney Melvin. Pero gwapo naman siya kahit alaho siyang buhok. At congratulations pala tuloy po yung tawag dito, o-taking ng mga bagong pasang abogado doon sa bar examinations last year. Tuloy po yung inyo pong o-taking. Meron nang pinadala dito ang Korte Suprema. Yan, o-taking and roll signing ceremonies. Gaganapin po yan January 24. Ngayong Friday na. Sa SMX Convention Center, Manila. Gates will be open 6 a.m. and closes at 9 a.m. Latecomers will be denied entry. Hindi daw po pwedeng malate, And good luck sa isa ho sa mga magte-take ng mag-o-oath, congratulations. Ang isa ho sa mga tauhan ng Bureau of Customs ng Department of Finance, si Attorney Juan Carlos Brillantes. Ayan, Attorney Juan Carlos Brillantes, anak po yan ni General James Brillantes. Dalawa na daw ang kanyang abogado. Kaya bongo. Maganda umaga, Pilipinas! 45 na makalipas sa alas 4 ng umaga, oras na para tayo huy mag-ultamayo. Ano ba yung ultamayo? Pero sabi ho ng mga dalawasa, dalawang kapsula, 1 oras bago matulog, mas effective, para ma-enjoy natin yung mga benepisyo ng ultamayo. Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po kwentong kutsero o mga testimonial. Ang bawat kapsula po ng ultamayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, na-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Ayun, Kaya habang tayo natutulog, itinataboy po yung mga toksin sa ating katawan, napapanumbalik ang sigla, ang lakas ng ating immunity. Kaya't nalalabanan po natin ang iba't ibang sakit. Ang naitutulong din ito, pinahihimbing po tayo, nakakatulong po ito para magkaroon tayo ng mahimbing tulog. Siyempre, pagka maghimbing yung tulog mo, di ba, nakaka-recover ka ng lakas, kinabukasan, may sigla ka na harapin ang hamon ng bagong bukas. Ayan. Ang ultamayo po ay halal certified, rehistrado sa Food and Drug Administration. Kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. At ito po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma.
hindi pa rin daw sure kung may papalabas na sa mga sinihan. Akala ko ba kanina may papalabas na? Alamin natin ang detalye mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Ipinost na ni Direk Daryl Yap sa kanyang Facebook account ang trailer ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Noong Martes ng gabi lamang niya ito ipinost at as of yesterday, mahigit kalahating milyong views na ito sa kanyang Facebook account. Ang sinabi roon ay trailer of the truth, pero tila nag-iingat siya dahil hindi niya ito pinakita roon sila Tito Vic and Joey. Pero baka isang version pa lamang iyon, baka may mga kasunod pa. Nakalagay doon sa trailer na sa February 5 na raw ang showing, pero napagalamang hindi pa pala nila ito ipina-review sa MTRCB ang buong movie o kahit ang trailer man lang. Kaya marami ang nagtatanong kung matutuloy kaya ang showing nito. Pero kahit safe na ngayon si Direk Daryl sa mga ipinapalabas niya kaugnay sa pelikulang ito, tuloy pa rin daw ang reklamong cyber libel na isinampa ni Vic Soto. Dahil sa teaser naman ito lumabas na kung saan ay napasama siya roon itong comedian TV host. Pero baka may kasunod pa raw na pasabog itong si Direk Daryl Yap sa pelikulang ito, kaya tinututukan at inaabangan kung matutuloy nga kaya ang showing nito sa mga sinihan. Abangan na lang natin. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. 48 na makalipas sa alas 4 ng umaga at mga suki natin. Mayor Sunny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Magandang umaga po sa inyo. At syempre si Justice Max De Leon ng Court of Appeals, si Ambassador Harry Ping ng Maynila. Magandang umaga po sa inyo. At sa lahat ng mga suki natin all over the world. Ayan, good morning. How are you today? Sa mga suki natin dyan sa Australia. Ayun, at saka meron nga palang mga balikbayan si Boss Engineer Robert Sintay. Nandyan ngayon sa Isabela. Umuwi. At magkikita-kita ho kami. Boss Robert, welcome home. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, si Lola Rosalina Lobina, 73 years old, nagdiriwang po ng kanyang birthday ngayon. Binabati ka ng inyong anak na si Kuya Joseph. Magandang umaga, Pilipinas! 49 makalipas ang alas 4. Saan ba meron sa inyo, sa mga grupo ninyo, na nakinabang dun sa mga development projects? Listen to the ones who may need divorce. Militarization, unfortunately, is still happening in Mindanao. If reforestation is only to be done by government, hindi natin matatapos ito. Mas pinalawak na talakayan, mas masusing paghihimay sa may init na usapin at mga isyong panlipunan. Imbestigahan niya ako. Set a date. I invoke my right to remain silent. Definitely hindi pa ako spy. Samahan niyo ako tuwing araw ng linggo, alas 12 ng tanghali, para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Kala nyo, si Sherwin lang namimigay ng pera, ha? 6,000 ang naghihintay na premyo sa mahiwagang tunog. Kaya habang kayo nagsha-shower gamit ang Shield Bath Soap, hulaan nyo kung ano ito, ha? Basta yan ay ginagamit pagkatapos mag-shower nung ilan. Pero si Attorney Melvin Kalibag na nag-birthday kahapon, hindi ho gagamit niyan. Attorney Melvin. Magandang umaga, Pilipinas! Makikisa at dadaluhang muli ni Senator Bongo ang taunang selebrasyon ng Pambati Festival sa lalawigan ng Isabela. Kapanyaya ni Governor Rodito Albano at Vice Governor Faustino T. Kumpirmadong dadaluhan ni Mr. Malasakit ngayong araw ang selebrasyon sa Kapitolyo ng lalawigan ng Isabela. Lasang magbibigay din ng kanyang mensahe si Senator Bongo sa naturangkwasyon at makikisalamuhan sa mga mamamayan ng Isabela na imbagdabigat sa ating mga kababayan dyan po sa Isabela. Ikutin din ni Senator Bongo ang nagagandahang mga agri-booth na gawa mula sa mga produktong agrikultural na kasali sa kompetisyon. Ang bambanti, hindi bambati ha, ang bambanti ay ang salitang Ilocano na nangangahulugang bantay o protektor na mas kilalang scarecrow
para protektahan ang pananim na palay at mga maisan. Ayan, kaya sa mga kababayan natin dyan sa Isabela, naimbag na bigat. Binago naman ng Department of Labor and Employment DOLE ang guidelines sa pagbibigay ng alien employment permit sa mga dayuhang nagtatrabaho sa bansa. Pagkita ito ng ulat kaugnay ng presensya ng mga hinihinalang espiya ng China sa Pilipinas. Sa bagong guidelines, pinasimple na ang pagsasagawa ng labor market test at pinagsama sa isang publication sa pahayagan na hindi lang sa kanila kinakailangan maisama sa publication na inaasang magpapababa sa gastos at panahon ng paghihintay para sa mga employer at mga dayuhan. Lain din ang nasabing hakbang na masiguro ang oportunidad sa trabaho sa bansa. Nakatakda naman itong sumailalim sa pampublikong konsultasyon sa mga susunod na buwan. State College na itinatag ni Congressman Rudy Cawagdan sa Makilala, Cotabato, patuloy na lumilikha ng mga professionals mula sa mga mahihirap at mga indigenous people. Detalye na balita mula kay Jun Dimakutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Sa nakalipas sa 10 taon o isang dekada, patuloy na lumilikha ng mga bagong professionals mula sa indigenous people at ng iba pang tribong Pilipino sa bayan ng Makilala at sa buong probinsya ng Cotabato ang Free College Education sa Mindanao Indigenous People State College o itong MIST. Batay sa mga estudyanteng nakausap natin, ang paaralang ito ay isa lamang umano sa mga naitatag sa pamamagitan ng Principal Authored Bill ni Cotabato Province 2nd District Representative Honorable Rudy S. Cawagdan DPA. Sa pahayag mula kay Congressman Rudy, alkalde pa lamang umano siya ng bayan na Makilala nang sinimulan nila ang free educational program na ito sa nooy Makilala Institute of Science and Technology na ngayon kilala bilang the Mindanao Indigenous People State College of Makilala na may appropriations mula sa national government kung saan nasa 200 IP students ang unang nakinabang hanggang sa lumobo ang bilang ng mga estudyante na umaabot na ngayon sa 5,000 per year ang nagiging professionals na bumuti na ang buhay at nakakatulong pa sa kanilang pamilya nang walang ni isamang sentimong binabayaran hanggang sa makapag-graduate dito sa MIST. Si incumbent Congressman Rudy Cawagdan na may 41 years records in government service ay last-termer candidate bilang kongresista ng 2nd District of Cotabato Province ay may katunggali sa katauhan ni Greg Andulana. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tukran Jun! Maganda umaga, Pilipinas! Sige nga ito ni Greg Andulana bang kalaban ni Kong Rudy? Tapos ang contest. Good morning sa mga taga-Makilala dyan po sa North Cotabato. Banbanti. Hindi Bambati. Thank you, Arnold Reyes, Banbanti pala yan, Personal na alamin naman ni Senator Jaime Marcos ang hinaing ng mga kooperatiba sa Zamboanga City. Makikipagdialogo si Senator Jaime sa mga co-op members matapos na pangunahan ang kooperatiba awarding of checks ngayong araw. Bilang chairman ng Senate Committee on Cooperative, si Senator Marcos ang nagsusulong ng mga panukalang batas na magpapalakas sa sektor ng kooperatiba sa bansa. Kabilang sa kanyang inisyatiba ang pag-amyenda sa Cooperative Development Act na naglalayong itaas sa 100 million ang tax exemption threshold ng mga kooperatiba mula sa dating 10 million pesos. Nais din ni Senator Marcos na mapalawak ang kaalaman, teknolohiya at oportunidad para sa mga lokal na kooperatiba sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga international counterpart. Binigyan din niya ang kahalagahan ng kooperatiba bilang pundasyon ng ekonomiya at komunidad at gayon din ang pangangailangan at suporta mula sa pamahalaan upang masiguro ang kanilang patuloy na pag-unlad at kontribusyon sa lipunan. Bukod sa dialogo, dadalo rin si Senator Jaime sa selebrasyon ng Social Welfare Day at Agri Day para sa 77th day o 77th araw ng labason bilang guest of honor at speaker. Kaya na inimbitahang panauhing pandangal ng taunang pagpupulong ng League of Municipalities na Rizal, Laguna. 56 na makalipas ang alas 4 ng umaga. PNP ORC Foundation nagbigay naman ng tulong sa mga mag-aral at 30 benepisyaryo
Yan ang ibang balita sa atin mula sa Action Radio Davao ni Jun Sotero. Mayang buntag ni mo, Jun. Mayang buntag usab Kuyang Angel. Aabot sa 10 anak ng pulis at 20 na PNP personnel, uniform at non-uniform na may chronic illness mula sa Police Regional Office 11 ang nakatanggap ng tulong mula sa Philippine National Police Officers Ladies Club o PNP-OLC Foundation Incorporated kahapon ng hapon, Enero 22, 2025 sa Camp Kitin, Merecido, Buhangin, Davao City. Pinangunahan ni Mrs. Mary Rose Marbil, PNP-OLC Foundation Incorporated National Advisor, ang pagbibigay ng mga grocery items, hygiene kits at financial assistance sa mga anak ng mga pulis at miyembro ng kapulisan nagmula sa rehiyon na may malalang sakit. Nabatid na ang aktibidad ay kilala bilang Love and Blessing Love Virus Project na naglalayong tumulong sa mga nangangailangan, habang ang aktibidad ay dinaluhan ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete at mga opisyal ng PNP-OLC Foundation, gayon din ang mga membro nito mula sa Rehiyon 11. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jun. Magandang umaga, Pilipinas! Alamin na natin ang location ng DZRH bagong taon, bagong lakas, roaming D. Mga taga-barangay 432, Sampaloc, Maynila, lakasan nyo na inyong radyo, telebisyon. Nag-iikot na dyan si Sherwin Alparo. Nang huhuli ng bibigyan niya ng 1,000 piso at grocery items. Ano ha? Barangay 432, Sampaloc, Maynila. Magandang umaga, Pilipinas! Baka naghahanap din ho kayo ng magandang investment opportunity dyan po sa Central Luzon. Nandyan po yung mga proyekto ng Westchester Realty. Yan na po yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gives. With 20,000 pesos all-in down payment, pwede kang maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Naka-ready na po sila para kayo po'y tanggapin. Ang gagawin lamang ninyo, makipag-ugnayan po sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Nasa loob po ng township na Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira, at Sibera Prestige. Ang iba't ibang mga amenities kasama dyan ang eskwelahan, simbahan, palengke, mga grocery stores at iba pa ho mga pangunahing serbisyo, ganyan din mga entertainment areas. At higit sa lahat, nandyan din po mismo ang munisipyo. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Sabi nga ni Malo Cabrale, tuwang-tuwa siya dahil ito ho ay hindi binabaha. Kahit na daw po mula bumaha na kung saan-saan yung kanilang tinitirhan ng kanyang anak, hindi ho binabaha. Ayan, At kung ngayon pa rin ho kayo bibili, may chance pa rin ho kayong manalo ng hanggang 25,000 pesos sa Royal Scratch and Win promo. Ayan, Kaya mag-weekend. Go na! Umaga, Pilipinas! Mga kritiko ng 2025 national budget hinamon na magharap ng kaso. Ayon po ito kay Senate President Chis Escudero. Detalye ng balita mula kay Raymond Paas, RH28 Raymond. Pinakamagandang gawin ng mga kumo-question sa laman ng 2025 national budget ay maghain ng kaso sa korte. Ito ang paniniwala ni Senate President Francis Chis Escudero kasunod ng akusasyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may blankong item sa national budget na nilagda ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagtataka si Escudero kung ano ang kopya ng General Appropriations Act na ipinakikita ni Davao City Congressman Isidro Ungab na may mga blankong items. Dahil sa enrolled bill na nilagda ng Pangulo ay may pirma siya bilang Senate President at sa kanyang paglagday wala siyang nakitang blankong item dito. Sabi ni Escudero, dating chairman ng House Committee on Appropriations si Congressman Ungab, kaya't dapat alam niya na hindi makalulusot ang mga blankong items dahil ibig sabihin nito ay hindi popondohan ng Department of Budget and Management. Wala pa daw nangyaring may naghain ng kaso sa korte laban sa national budget kaya't magandang pagkakataon ito na siyang gawin ng kampo ng mga Duterte. Paniwala ng Pangulo ng Senado, bahagi lamang ng politika ang pag-question sa national budget matapos maghiwalay ang kampo ng Pangulo at pangalawang Pangulo. Narito si Senate President Francis Chis Escudero. Ang palapit ng eleksyon, ang kulay politika ay masyadong matingkad sa ngayon at siguro sa mga susunod na araw, huwag na tayong magulat sa mga dagdag pang
mga kwento, atake o pagpuna tulad nito dahil tila naglinyahan na sila sa buhangin kung sino ang sa kaliwa, sino ang sa kanan, sino ang sa pula at sino sa puti. 28 Raymond Dadpas para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond, pero ang tinutukoy ho ni Congressman Ungab, ayun ha, Page SP11, Department of Agriculture, Office of the Secretary. Maraming pages ito. Nasa mga 11 pages yung tinukoy ni Congressman Ungab sa kanyang report. The unconstitutionality of the 2025 national budget and defective income report. Ayun, may tinukoy siya. Meron siyang table na binabanggit dito, mamaya nga, sige, bigyan natin sa para makita ho ng ating mga kababayan. Kasi yung sinasabi ni Senator Cheese, ni-review niya. Baka hindi ho niron yun. Kasi 11 pages, hindi, 13 pages pala, kasama dun yung mga unprogrammed appropriation. Maganda umaga, Pilipinas! 2 minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga. This time check is brought to you by kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Philippine Standard Time, 3 minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga. Kasama na natin si Benny Estareja mula sa Pag-asa. Benny, good morning! Good morning po, Sir Angel. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, wala pa rin tayong bagyo naman yung monitor sa paligid ng ating bansa. Pero magpapatuloy pa rin ang mga paulan dahil pa rin sa amihan over northern and central Luzon, shear line sa may southern Luzon at easterlies naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Pinakamatataas ang tsansa ng ulan dahil sa shear line over Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Guaymas, Aklan, Capiz at Northern Samar. May mga kalat-kalat na ulan din and thunderstorms dahil sa easterlies over Davao Region, Socsabgen, Eastern Samar, pababa ng Dinagat Islands, Surigao Provinces, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. At mayroon namang mahihinang ulan over Cagayan Valley at lalawigan ng Aurora. Sa natitirang bahagi naman ng Northern and Central Luzon, gayon din ng Metro Manila, dahil sa Northeast Monsoon, meron lamang mga pulupulong mahihinang ulan. At the rest of the country naman, partly cloudy to cloudy rin na may chance ng mga isolated na ulan or thunderstorms. At wala naman tayong gale warning din po sa ngayon. Meron lang na minsan maalon na karagatan dito sa may northern and eastern coast po ng Luzon. At ang ating temperatura sa Metro Manila mula 22 hanggang 30 degrees Celsius. For Baguio, 14 to 24 degrees Celsius. Pero Benny, yun namang yung andap niyan sa Atok, napaghandaan na ng DA na mangyay na sila ng sprinkler para kahit na may frost, matutunaw din kaagad. Kaya hindi masyado maapektuhan yung gulayan at saka yung mga bulaklakan. Even though magpapatuloy pa rin po yung banta ng frost for the coming weeks po. Ayan. Kaya huwag kang problema, hindi masyadong magmamahal ang rosas na ipamimigay mo sa Valentine's Day. Ayan, Hopefully. Bakit naman hopefully? Anyway, para po maraming makabili ng rosas. Ayan, okay. Hindi, ba't naman rosas lang? Dami pang ibang bulaklak, di ba? Nandyan yung bulaklak ng katuray, bulaklak ng kalabasa, bulaklak ng patola, di ba? Diretso luto na. Masarap na yan. Mas practical yun, Benny, di ba? Thank you, Benny. Ingat. Si Benny Estareja mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas!
Pilipinas. At para ho sa mga may lakad, magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% ay isang pipila alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isang propyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reach na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Si Brian Posadas ng Theoxis Health Ventures at siya pong napakagaling na isa sa mga magagaling nating pharmacist dito sa Pilipinas. Ipapaliwanag ko sa atin ang kahalagahan ng HPV vaccine. At sa kanyo ka lang din nalaman, uubra pala itong gamitin para sa mga lalaki. Kasi di ba, ang minamando, ibigay ito sa mga kabataan, yung mga teenager, para maproteksyonan sila laban po sa iba't ibang sakit na dala po ng human immunodeficiency virus. Sir Brian, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Kong Angel, at sa mga taga-pakinig natin dito sa DCRA sa Magandang Umaga, Pilipinas. How does it work para sa mga lalaki? Bakit pati at saka anong age appropriate? Ayan. Alam natin controversial yung age appropriate ngayon, Anong age dapat ibigay ito sa mga lalaki? Okay. Paliwanag muna natin, Kong Angel, yung human papilloma virus. Magkaiba sila sa human immunodeficiency virus. Yes. This one is human papilloma virus. This refers to a group ng mga around 200 na related viruses, and more than 40 na types ay natatransmit through sexual contact. Maraming HPV infections naman kasi are symptomatics. Meron tayong mga tinatawag na low-risk HPV types. Ito yung mga ang cause nito, nagkakause siya ng warts on the skin and genital area. Yung mga high-risk na type ng HPV or the human papilloma virus, ito yung maaaring mag-cause ng cervical cancer. This is what we know, alam ng karamihan sa atin, cervical cancer yung pinoprotect ni HPV, yung pinipigilan ni HPV vaccine, but it also prevents other cancers na related kay human papilloma virus, kagaya ng anal cancer, oropharyngeal cancer, penile cancer, and vulvar and vaginal cancer sa mga babae. Not HIV, Not HIV liwanagin natin, nagkamali ako. Not HIV. Cancer. Cancer, cervical cancer pala. Sorry, I stand corrected. Cervical cancer yung isa sa mga napiprevent. Pero ano yun? Anal cancer, penile cancer. Cancer, oropharyngeal, and penile. Ano yung oropharyngeal? Oropharyngeal, ito yung nasa likod ng throat natin. Throat, tonsils, and tongue. Okay. So, oropharyngeal cancer. Some of it may also be caused by specific HPV types. So, yun yung reason na sinasabi natin na hindi lang babae yung kailangan na pinoprotektahan. Because men are also at risk, lalo na tumataas yung prevalence natin ng HPV-related cancers na kagaya ng anal, oropharyngeal na cancer. Tumataas siya because we know the society is also changing. Hindi lang naman yan babae sa lalaki. Aside from the fact that carrier din posibleng carrier yung lalaki. So when you vaccinate yung lalaki, it also prevent the spread ng virus from the guy to the partner niya na babae. So kaya binabakunahan din natin ng lalaki. Plus of course we're talking about herd immunity. Puntahan ko, Kong Angel, yung sinabi mo na age. Ano yung age appropriate? Usually, binibigay to sa preteens, around 9 to 14 years old. Best time yan to vaccinate kasi yung protection before any exposure to the virus. May tinatawag tayong catch-up vaccination. Halimbawa, hindi nabigay during the age of 9 to 14, usually can still give it around 26. Now, pag angat mo sa 26-year-old, you're already an adult, 27 to 45, yes, you can still give it, depending on the consultation natin sa mga healthcare providers natin. You can still give it. It can still give protection
to the adults as well. So yun yung mga reason. But the most ideal, no, kaya ang pinupush natin lagi is the preteens. Kasi dyan maganda na maibigay mo before the exposure to all the HPV virus. Covered na ba siya ng PhilHealth? Kasi medyo may kataasan pa rin daw yung HPV vaccine. Hindi ko sure kung kasama siya sa PhilHealth, pero we have a national government initiative na pinamimigay natin ng gobyerno yung HPV. It's part of the National Immunization Program, kaya meron tayong bakunahan ng HPV sa mga schools. So, yun lang kasi ang target ng government. We're limiting resources, right? We have limited resources. So that's the reason why most of the time yung babae yung binibigyan ng mga ng libreng bakuna yung mga kabataang babae dahil sa limited resources. Number 2, mas mataas pa rin kasi talaga yung numbers, no, yung probability na magkaroon ng cervical cancer. So yun yung reason kung bakit yun yung pinaprioritize ng government. But it doesn't mean na hindi makakahawa at hindi mahalaga sa mga lalaki. Kasi may exposure din naman tayo on the same virus. Yung virus hindi naman siya na namimili kasi kung ano yung gender na mai-infect niya. No? So, kung posible magka-cancer, lalo na kung alam naman natin society natin ngayon, right? Kaya tumataas yung cases ng anal, oropharyngeal, and penile cancers. Teka muna, ang daming pondo ng PhilHealth. Baka naman PhilHealth, isama nyo na ito. Diba? Kung saan-saan nga napupunta, binabalik nga natin sa National Treasury. Ito ho pala, sa mga mambabatas natin, baka naman po pwede ho natin, gawa ng mandatory, bigyan na ho na sapat na pondo yung pong HPV vaccination. Hindi lang sa kababaihan, kundi pati na sa mga kalalakihan. Diba? Kasi kung Angel, mas mahal magkaroon ng cancer. Alam naman natin yun. So, there is a way for us to prevent it early on. Why not? No? Kaya nga sabi namin, we really push for it because it's really effective. It's proven to be really effective and it's proven to be safe. So, why do we have to think twice if it's preventing naman yung mas malalang cancer? Mas mahal ang cancer, definitely. Gano ba? Tsaka, kahit na may treatment, hindi pa rin 100% na makaka-recover ka, di ba? Correct. Tsaka yung mga makabagong treatment natin kung Angel sa cancer, no? Yun yung medyo nakakalungkot. Mas mahirap kasi magpasok ng gamot na bago sa Pilipinas. Kaya kahit may mga bagong gamot for cancer, minsan hindi basta nakakapasok because of the regulations natin, and that's the reason why mas mahal din talaga, no? So hopefully we can address that, lalo na mga innovative drugs natin, hirap makapasok. Kaya dapat i-boost ninyo yung inyong system, hindi lang cancer ang malalabanan, kundi iba pang mga sakit. Mahal ho magkasakit dahil dapat i-boost natin ang ating immune system. Teka muna, nababanggit mo na rin lagi adjunct treatment o adjunct for treatment of cancer ang Ultabio. How does it work? Well, when we say kasi adjunct treatment, no, ibig sabihin, hindi siya talaga treatment for cancer, but it helps those who have cancer. Bakit? Ang common problem, no, ng mga nagkaka-cancer natin ng mga kababayan, when they have cancer, their immunity also weakens. Kaya nga, di ba, after ng chemotherapy and other treatments, usually, i-stay muna sila sa bahay. Kasi nga, mababa immunity nila. Maaari silang mahawa ng mga ibang sakit, ibang viral infection. So that's the reason why there are some doctors that are already giving a lot of immune boosting supplements when you are going through chemotherapy or cancer treatment. No? Ang ginagawa, for example, ng postbiotic kasi, what it helps is it activates your immune system, and therefore, yung mga viral infection natin sa katawan, it helps in protecting it. No? Kumbaga, mas ginigising niya, mas binubuhay niya, ginagandahan niya yung connections, no, between each other sa immune system. That's why it's also given to cancer patients. Kasi normal yan. Pagka nagka-cancer, automatic yan, didiretso yan into having a low immunity once you especially go through chemotherapy. And there are some virus din kasi talaga that can potentially cause cancer. So yan yung mga pinupuntahan natin. But it's not a direct treatment, it's an adjunct lang. Supportive siya to your chemotherapy. May binabanggit ka, apat na kaso ho ng, apat na function, apat na immunity ang natutulungan ng postbiotic? Yeah.
Kasi si postbiotic immunity ng Lactococcus lactis strain plasma, very specific yun no? Yung strain mismo na yon na inaral nga sa Japan, yung Lactococcus lactis strain plasma, ito ang ginagawa niya when it goes inside your body and have interaction in the gut with your immune cell, ina-activate niya yung PDC. Once you activate your PDC is like your commander, no? Kumbaga parang ang ginagawa niya sa katawan natin, iikot siya, hinahanap niya kung nasaan yung problema, yung mga kalaban, no? Pagka nakita niya yung kalaban, i-activate niya yung 4 immune cells natin, the natural killer cell, the T cell, the B cell, and the helper T cell, no? So, yung cytotoxic T cell. Hahanapin niya yan, i-attack niya yung cells na kalaban natin. So, yun yung role talaga ni PDC. Once it's activated, mas better yung coordination nila sa loob. That's the reason why when you are having this postbiotic immunity of Lactococcus lactis, may you would notice, no? When you have viral infection, usually dapat matagal, 7 days, mga ganyan. Mabilis na recovery mo, 2 days, 3 days. Kasi mabilis na didetect at mabilis nga napapadala yung mga immune cells, na, yung mga immunity cells natin na panlaban dun sa sakit na kalaban natin sa loob. Kaya nga pala yung mga senior citizen, tuwang-tuwa, sabi nila, hindi lang ako nagkaroon ng hindi lang ako nagkaroon ng magandang tulog, hindi lang mahimbing na tulog, pero para ako sumigla. Meron nga isang ngayabang sabi niya, dati yung nananamlay, ngayon nabubuhay. Yobong naman. Angel, sabi nila dyan nagkakawa na silang lahat pero kami kayang-kaya pa. That's what they usually say. Kasi nga, have a better immune system. Maraming magandang effect yan. Plus the tulog as well. I mean, it reduces stress. Stress also causes cancer, right? So too much stress also causes cancer, too much cortisol. So when you have good quality sleep, panalo yan. So that's the reason why ang ganda, ang daming ang natutulungan. I-boost ninyo ang inyong immune system. Yan yung magandang tulong para sa ating mga kababayan. Sir Brian, thank you for joining us ngayong umaga. And para doon sa mga may concerns pa may mga katanungan pa kayo, hindi lamang tungkol sa Ultrabayo, but questions, medical questions na gusto ninyong masagot, makipag-ugnayan po sa 0917-110-6580. May mga medical experts po nakastambay dyan. Maraming salamat Sir Brian Posadas mula po naman sa Theoxis Health Ventures. Maganda umaga, Pilipinas! Ulitin ko ang tropa ni Sherwin Alparo mamimigay ng pera dyan sa barangay 432 Sampaloc, Maynila. Plano namang makipagpulong na Education Secretary Sanay Angara sa mga Undersecretary at mga Assistant Secretary ng DepEd. Ito ay para talakayin ang mungkahi ng ilang mambabatas at family group na suspindihin muna ang implementasyon ng Comprehensive Sexuality Education sa mga pampublikong paaralan. Sakit ito ng issue na isinusulong ng panukalang batas sa Senado, yung Prevention of Adolescent Pregnancy Act. Ganda naman ang code name nito Prevention of Adolescent Pregnancy Act, PAPA of 2023. Ay kay Angara, nais niyang matalakay sa pagpupulong kung legal ba kung sususpindihin ang implementasyon nito. 5:19 ang oras sa buong kapuluan. Para doon sa mga nagbabalak magbigay ng regalo ngayong Valentine's Day, huwag kalimutan ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpuproduce sila ng mga kadikalidad na kakao beans. Pinaprocess yan para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Pwede nyo rin i-check yung mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material po naman ng mga variants na yan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Dahil tinulungan po ito ng DOST at ng Department of Trade and Industry. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin, kaya dapat nating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:20. Nas! ₱24 na makalipas sa alas 5 ng umaga. Ay naku, maraming salamat at makakasama ho natin si Professor si Dr. Nina Gloriani.
Mula po sa UP Manila, no ha, head ng Vaccine Development Program po ng Department of Health, no ha, ng gobyerno, no ha. Anyway, wala akong kinalaman sa vaccine development to. Ito iba pang mga dinidevelop po nila, no ha. Alamin lamang ho natin ang impact sa health sector nung naging pronouncement po ni US President Donald Trump, ano, na kakalas na sila sa World Health Organization. Para lang mas maintindihan natin yung dynamics ng World Health Organization. Doc Nina, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga, Congressman Angelo. Oo, paano ba tumutulong ang WHO sa mga programa ng iba't ibang health sector ng iba't ibang bansa? How does it work? Ang WHO, marami siyang ginagawang anything essential to public health, global level, na hindi kayang gawin ng mga country alone. So siya yung nag-oversee nung like yung nangyari sa ating COVID, no? Yung ating pandemic response. Okay. Hindi yung kaya ng isang country lang, for instance, lalo nangyari sa buong mundo. At yung mas malalaki na hindi ring mga malalaking problema in health, especially or emergencies na tinatawag, lalo sa mga conflict areas, na siya ang tumutulong dyan eh. Tapos meron siyang meron siyang yung sa Pan-American Health Organization, meron siyang may mga iba-ibang grupo. Sa atin, ang Pilipinas nasa Western Pacific. So may mga ganon, mga regional areas na tumutulong sa mga countries. Okay. At totoo yun. Oo. Ang isa sa pinakamalaking contributor ng WHO ay ang United States, ang Estados Unidos. Yes. For many years. Sino pang ibang nagko-contribute? Bakit hindi yung iba pang mga developed countries? Yung mga malalaking countries, no, sa Europe, hindi ko na masasabi sino talaga. Yung talagang big countries to, no, yung mayayaman na countries, pero siya ang pinakamalaki. So nasa 18% yata ng pondo ng WHO nang gagaling sa Amerika. Ngayon, ang isa daw sa mga talagang pinopondohan nito, yung laban sa tuberculosis. Dito yata sa Pilipinas, isa ho tayo sa mga recipient ng programa eh. Yes, for a number of years. Matagal na yon, no, yung TB na program. Oo. Marami talaga. Kaya medyo saka yung mga humanitarian na emergency na ginagawa, rin sa impact, yung mga ganon. Oo, yung mga mahirap talagang pondohan, siya yan. Ano yun, ma'am? Direct assistance o para sa R&D? Hello? Ano yan? Ano yun? Direct assistance sa pagpo-provide ng mga assistance para sa allocation ng mga gamot? Hindi research and development? Hindi ko marinig. Oo, hindi para sa R&D, ma'am. Doc Nina. Choppy eh. Hindi ko maano. Sige, teka ma'am. Wala yung ibang words mo. Teka ma'am, tawag kami uli. Maraming salamat po sa ating mga telco. Talagang ang ganda ng inyong serbisyo. Maganda bang nakipag-usap ka sa ibang bansa eh. Hindi po pugak-pugak yung signal. Dito nandyan na sa Maynila yung kausap mo eh. Diba? Oo. Para lang mas maintindihan natin kung paano ho tayo maapektuhan. Ito nga pong pagkalas ng gobyerno ng Estados Unidos dito po sa World Health Organization. Lalong-lalo na doon ho sa pagsisikap natin na ma-eradicate o malabanan ng tuluyan ang tuberculosis. Ma'am Nina, Doc Nina, andyan na ulit. Doc Nina? Wala. Oo. Ayan, Doc Nina, hindi. Ang tinatanong ko sa inyo kanina, ang allocation nila is for direct allocation ng mga gamot. Hindi ito para sa R&D. Ay, no. Usually, ano yan? Yung pero programmatic approach, yung kung ano yung dapat gamot, kung ano yung logistics, marami. Hindi silang So pati R&D kasama? Ay, no, usually hindi, pero kung minsan mayroon, pero direct yung assistance. Meron tayong global fund nung araw, no? Ang tawag, global fund ang tawag. Hindi lang dyan sa TB, nagkaroon din sa HIV yan noon, although less na ngayon.
Ang marami ngayon, mga emerging infectious diseases. Sinasabi nila, global scam yan. It's an international scam. Kung gano'n naman yung programa, di ba? Ayoko Bagay, kanya-kanyang perspective yan. Kanya-kanyang pananaw yan. Baka yung iba dyan, politics din Kaya nga ang hirap sagutin ito. But nakakatulong sa atin in terms of our campaign, various campaign, lalong-lalo na sa TB. Ma'am, bakit ba hanggang ngayon hindi natin ma-eradicate ng TB? Well, medyo complicated talaga ang TB. Unang-una, no? Ang gamutan dyan matagal. Okay. Hindi po pwede ng 5 araw the way we give antibiotics, no? 6 na buwan at least yan. Tapos, it's a disease of poverty. Kasama dyan yung malnutrition, yung mga circumstances ng mga tao. So, yung program itself medyo mahirap no? Kailangan may compliance, medyo marami yung gamot, medyo mahal yung gamot, kaya ang hirap. Tapos, isa public health issue also, no? Kailangan tuturuan ng mga tao na, yung pag-spit sa labas, yung contagiousness ng marami. Kaya medyo mahirap. Bukod sa na may mutation din yung yung ating TB bacilli na merong multi-drug resistant, extremely drug resistant na TB. Kasi nga, pag hindi tama yung pag-inom ng gamot, ganyan ang nangyayari. Kaya medyo complicated. Saka yun nga, yung ibang mga dimensions to the public health problem, mahirap sugpuin. And it's not peculiar to the Philippines. Di ba yung ganang sitwasyon? Meron ding efforts na pang ng TB eradication sa iba pang panig ng mundo. Oh, yes. Global fund ang tawag natin dyan Noon pa. Matagal na yan. Napakatagal na yan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin na kasi ang TB, ang tuberculosis, mahirap siyang i-curtail, igisugpuin. I see. Sige, Doc Nina, thank you for joining us this morning and thank you for the information. Good morning. Salamat po. Magandang umaga. Si Dr. Nina Gloriani, professor po ng College of Public Health ng UP Manila. Magandang umaga, Pilipinas! Sa bihirang pagkakataon, nakaranas naman ng heavy snow ang ilang bahagi ng South America. Kabilang dito ang Texas, ang Louisiana, New Orleans at ang Baton Rouge. Sa ulat ng National Weather Services, ngayon lang muli nakaranas ng makapal na snow ang New Orleans at ang Baton Rouge na umabot ng 7 hanggang 8 inches. Mas mataas kumpara sa 2.7 inches snow na huling naitala noong pang 1963. Sa Lafayette, Louisiana naman, umabot ng 10.5 inches. Ang snow mas manipis kumpara sa 13 inches na naitala noong 1960. Wala tayong balita kung sumikat ba ang araw sa Barrow, Alaska. Barrow, Alaska po ay nagkaroon ng 65 nights, 65 days nang walang sikat ng araw. Mula noong Nobyembre ng nakalipas na taon, inaasahan nila ngayong January 23 lamang muling sisikat ang araw dyan sa Barrow, Alaska. Ayan November 18 nang huling sumikat ang araw dun sa kanila. Long dark night ang tawag dyan. Magandang umaga, Pilipinas! Tayo, dapat nagpapasalamat po tayo na araw-araw sinisikatan tayo ng araw. Di ba? Palakasin natin lagi sa tuwi-tuwi na ang ating immune system. 33 na makalipas ang 5 ng umaga, oras na para tayo po na may magultabayo. Pero sabi nga ng mga dalubhasa, 1 oras, 2 kapsula bago matulog, mas effective. Para ma-achieve natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ano ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po kwentong kutsero, hindi po mga testimonial. Human clinical trial. At ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, na-activate po nito yung PDC o plasmacytoid dendritic cell, yung po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Ang ultabayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, John's Pharmacy, Curamed at Amesco Drug. At available din po sa Theoxis Health Ventures at sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po ninyo na galing po ito sa Theoxis
health measures. Ang Ultamayo ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero huwag natin kalimutan, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 34 makalipas ang alas 5 na umaga. News. Inyo dyan po sa Bacolod. 38 makalipas ang alas 5 na umaga. Magre-renew ng business permit sa Valenzuela, pinalawig pa hanggang katapusan ng Enero. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Kuya Angel, pinalawig ng lungsod ng Valenzuela at nagkapanahon sa pag-renew ng kanilang mga business permit. Ito'y hanggang Enero 31. Pinagtatibay niya Mayor Wes Gatchalian at ang pagkatulungan ng 9 City Council ay naipatupad ang ordinance bilang 1251 na may sharing 2025 upang palawigin ang takdang panahon para sa pag-renew ng mga business permit sa parehong manual at online na. Paunang itinakda para sa Enero 20. Ang bagong deadline ay inilipat to hanggang Enero 31. Sinabi ng alkalde na ang ordinansa ito ay inidisenyo upang mapagaan yung proseso ng pag-renew para sa mga lokal na negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang oras at pagpapataguyod ng walang problemang karanasan ng mga nagre-renew. Ang may-aring negosyo ay maigpit na hinikayat na gamitin ang mahusay at secure na pass permit online ng serbisyo para sa kanilang mga transaksyon. Kasama ang mga lokasyon ng BOSS. Ito yung BOSS at ang Alert Center, Multipurpose Hall ng Barangay Balinta, 3S Center sa Ugong, 3 Center sa Punturin, sa Karuhatan, Gente de Leon, Center ng Barulas, at ang 3S Center ng Canumay West. RH23, Edwin Duque nagulat sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin Duque. Ayan, dapat naman talaga ganyan ho tayo sa ating pong mga negosyante dahil ang lokal na ekonomiya, ang bumubuhay po niyan ay mga local businessmen. Ano ha? Huwag niyong gagayahin yung isang lokal na pamahalaan dyan po sa lalawigan ng Quezon, tibay ng pagmumukha nung magtatay dyan. Ano ha? Na mayor at saka vice mayor. Ano ha? Yung mga negosyante na gustong mag-invest, sa halip na tulungan, kinukutungan. Diba? Gusto nila may porsyento ho sila sa income. Bakit may investment ba kayo? Diba? Hindi, ganito ho kasi yan. Nung una hong pumapasok yung isang negosyo, sasabihin nila, hindi, mag-i-invest ako dyan. Sabi nyo, hindi, teka muna kasi mabuti sana kung papayag yung mga incorporator. Ganon, sige, hindi ka papayag. Sige, may porsyento na lang ako dyan, 5% ako sa neto. Neto, tibay ng pagmumukha, di syempre, iba, walang magawa dahil ganun talagang kalakaran, walang para harapang hold up Eto ngayon, monthly nagbibigay. Humihirit ng increase ngayon. Kaya hindi pa inaasikaso yung mga business permit. Ang tibay ng pagmumukha. Ultimo punerarya, ultimo yung mga bumibiyahing UB Express. Kinukutungan, 5,000 naman. Magandang umaga, Pilipinas! Sabi tuloy ng mga nakausap po natin mga UB Express operator, sana kunin na ni Lord yan. Hintayin natin na pagka hindi ho talaga pagka ho yung talagang ginipit ho niya yung mga negosyante at hindi i-process yung kanilang mga business permit, kasi ito, lakas ng loob pagka nadala ka ng pulis, Secretary John Vic Remulla, nagagamit ho ang mga tauhan ng pulisya sa pananakot ho sa mga negosyante, Bayan ho ito dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya pati ho provincial government, busit na busit dito sa mga LGU officials nito. Happy birthday muna kay Edniel Parosa, RH52. Naku! Birthday ni Edniel? Ibig sabihin may magpapakain ng breakfast ngayon? Magandang umaga, Pilipinas! 42 na makalipas sa alas 5 na umaga, iimbestigahan ng Department of Foreign Affairs ang ulat mula sa New York Times na nakalabas na ng Pilipinas ang confessed hitman na si Edgar Matubato. Kasama ang kanyang pamilya gamit ang peking pagkakakilanlan at mga travel documents. At least hindi double standard, di ba?
Oo, at least ngayon pati si Matumato hinahabol. Akala ko ang pang-alis guo lang yung ating batas eh. Ito matapos kumpirmahin ng ahensya na walang hawak na passport si Matumato sa gitna ng mga ulat na nakalabas ito ng bansa. Uy, paano kaya siya lumabas ng walang passport? Ayon sa DFA, kung totoong nakapag-apply si Matumato ng passport, ay agad itong matutukoy ng kanilang system at hindi rin pahintulutang makakuha ng pasaporte. Una nang sinabi ni dating Senadora Leila de Lima na nasa ilalim na ng protective custody si Matumato ng International Criminal Court. Matatandaan si Matumato ay 7 taong nagtago simula noong 2017 dahil naman sa kasong kidnapping. Siya rin po yung nagsabi na may death squad ang dating Pangulong Digong sa Davao City. Alamin nga muna natin ang presyohan ng mga pagkain dyan po sa Cartimar Market sa Pasay. Uy! Ang bawat kilo daw po ng bigas parang gasolina tumaas na naman. May dagdag na 20 pesos. Anong latest dyan? Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel, pero hindi good morning doon sa mga nagbabudget sa pamilya dahil 20 pesos na kada kilo ang itinaas ng karne ng baboy at inaasahan pa raw na sisipa ng panibagong 20 pesos dito sa Cartimar Market, lungsod ng Pasay. Kung dati 350 ang kada kilo ng laman ng baboy, 370 na yan ngayon. Ang liempo naman 420 kada kilo mula sa dating 400. Habang ang pork chop, 360 pesos kada kilo mula sa 340 pesos. Sumipa rin sa 330 ang kada kilo ng pata mula sa dating 300. Ang ribs naman 330 rin ang kada kilo mula sa 300 noon. Ang tenderloin 410 ang kada kilo mula sa 380 pesos. Habang ang pigi at kasim parehong 360 pesos ang kada kilo mula sa 340 pesos, habang 230 naman ang kada kilo ng atay balunan mula sa dating 200. Kabilang sa mga tinukoy na dahilan ng mga retailer sa mataas na presyuhan ang wala ring puknat na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Kaya ang demand daw sa baboy ngayon bagsak din at pahirapan pa silang makaubos ng 2 baboy o bagong katay ng baboy kada araw. Samantala, ang laman naman ng baka mahal din sa 430 pesos ang kada kilo mula sa 400 noon. Habang ang short ribs naman mabibili ngayon sa 390 pesos ang kada kilo mula sa 370 pesos. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Oo, pero sa Karkar, Cebu, ha, yung mga lechonan doon, nakakaubos na sila maghapon ng 10 baboy, ha? Lupit, no? Sarap naman talaga ng lechong Cebu. Maganda umaga, Pilipinas! Kasong kriminal laban sa 2 mataas na opisyal ng BIPAR, sisimulan ng dinggin ngayong araw. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales sa RH5 Bal. Humarap na Kuya Angel sa pagdinig ni Judge Don Ace Mariano Alagar ng Antipolo City Regional Trial Court Branch 141 sina dating Agriculture Undersecretary for Fisheries at BIPAR National Director Eduardo Gongona at dating BIPAR Undersecretary Demosthenes Escoto. Ito'y may kinalaman sa mga irregularidad sa 2 bilyong pisong Vessel Monitoring System o VMS project noong taong 2018. Sa hearing kahapon, inilatag ni Judge Alagar kung nais na mga respondent na ipa-inhibit siya sa kaso dahil ang hukom ay dating prosecutor ng Office of the Ombudsman. Matatandang ang Ombudsman ang naghain ng kasong kriminal sa lower court dahil sa manoy maling paggawad ng kontrata sa isang British company. Una nang ipinasura ng Office of the Ombudsman ang mga mosyon ng dating opisyal na umihiling na pag-aralan ng anti-graft court ang kaso laban sa kanya. Nagugat ang kaso nang ideklarang winning bidder ang SRT France, isang subsidiary ng SRT UK, subalit hindi ito kinikilala o hindi kinilala ito ng pamahalaan ng Pransya dahil ito'y British ang nagmamay-ari ng kumpanya. Ang proyekto ay inisyal na poponda ng loan mula sa gobyerno ng France sa ilalim ng mahigpit na kondisyon na dapat ay isang kumpanyang pagmamay-ari ng mga Pranses o may ka-joint venture na isang French company ang sinumang bidder. Ako si Bal Gonzales, DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal Gonzales. Maganda umaga, Pilipinas! Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Bilis manghuli ni Sherwin Alparo na nasa barangay 432 Sampaloc, Maynila. Sherwin. Yes,
Kuya Angel, magandang umaga dito nga sa Barangay 432. Barangay 432. Zone 44. 44 dito sa Sampaloc, Maynila. Nahuli natin na nakatune in sa YouTube. Itong maagang mga nagtitinda ng pagkain dito sa nasa kwarto. Nasa kwarto. Ayan, no? Huling-huli. Ikaw yan, Angel. Romero Peke pa. Tatay, pangalan niyo po? Jess Barrientos po. Tatay Jess, palagi kayo nakatune in sa Diesel. Ayun naman. Araw-araw, ting magbago kami nagluto, nakatune na ako dyan. Kay Angelo Panmores. At sino pong paborito nyo? Si Angelo Panmores, siyempre. Si Angelo Panmores ang paborito dahil dyan meron kang 1,000 pesos. At siyempre meron ka pang grocery mula sa Diesel 8. Maraming salamat kay Angelo Panmores at sa mga bumobo na nakabukas ng kanilang TV para makinig ng balita sa Diesel H. Ayot, dire-diretso na yan habang sila nagtitinda na ngayon ng kanilang agahan. Dahil maagang pumapasok yung mga estudyante. Ba't ang aga nyo pumapasok? Dapat natutulog pa kayo kaya kayo hindi lumalaki. Hindi, maaga pasok nila. Sherwin, public school. Oo nga, parang alas 4 pa lang. Hindi naman alas 4, grabe ka naman. Alas 6 yata, ang flag racing nila. Alas 6 ang pasok. Oo, ganun, kaya 3 shifts eh. 4:55 ng umaga ang klase. Ha? 5:40 daw, 5:40. Oo, kita mo, alas 6 ang pisa nga eh. Kasi dito sa may, anong school to? General Licero. Geronimo Elementary School dito yan sa Sampaloc. Dito yan na maagang nagdidisigan yung mga bata para mag-almusal muna din sa kanilang tindahan kila tatay bago magtungo sa kanilang eskwela. Ang aga-aga talaga, grabe. Nais manalo ng 1,000 pesos. Lagi tumutok sa Diesel H. Baka kayo na sa dating winner sa Diesel H. Bagong taon, bagong lakas from March. Number 6, Sherwin Bata Alfaro, Diesel H. Una sa Pilipinas, una! 7908 para po sa karagdagang detalye o para po sa schedule po ninyo ng tripping, ha? 0917-719-7908. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang tawag nga nila dyan luxurious living pero affordable ang housing. Yang ka-townhouse model ng St. Monique Balay dyan po sa Binangonan, Rizal. Nasa paligid po ng township ang iba't iba din po mga amenities. Kaya kung naghahanap ka ng isang location na pagkagising po ninyo ang sasalubong sa iyo malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin, yan po ang St. Monique Balay, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Maganda umaga, Pilipinas! Dapat patawan ng mas mataas na buwis ang mga sigarilyo at vape products. Ito naman ang paniniwala ni Senator Sherwin Gatchalian kaugnay na lumabas na pag-aaral na tumas palalo ang bilang ng mga naninigarilyo at gumagamit ng e-cigarette. Ayon kay Gatchalian, nakababahala ang pag-akyat ng bilang ng mga new smoker lalo na at karamihan dito ay mga kabataan. Maliban pa rito, isa niyang alalahanin at yung tinatayang 1.1 million na mga naninigarilyo. Gumagamit sila ng smuggled na sigarilyo o vape pa. One of our recommendations to increase electronic cigarettes and also make it unitary so that administrative-wise, it's easier for BIR to collect. We have to focus also on the manufactured cigarettes, whether licit or illicit, meaning are our tax rates appropriate to curb this increase in consumption of cigarette? Samantala, kinatigan naman ng grupong Southeast Asia Tobacco Control Alliance ang suggestion ni Senator Wind. Ayon sa Executive Director ng grupo na si Dr. Ulysses Doroteo, dapat na gawing 10 piso ang bawat stick ng sigarilyo. Those who are using e-cigarettes probably are also using conventional cigarettes. Now, we know that to discourage and prevent uptake, particularly among the youth and among the poor, our tax and price increases. In fact, a survey of Filipino youths done about 5 years ago showed that the price needed to discourage uptake is 10 pesos per stick or 200 pesos per pack. And our current prices are nowhere near that range. Magandang umaga ho sa mga taga-Sambales. Maganda umaga, Pilipinas! Habang kayo nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, ito na ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog!
6,000 ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Sasagutin nyo sa pamamagitan ng 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit inyong mobile number. Pero sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Basta sa mga no hair, hindi ho gumagamit niyan. Maganda umaga, Pilipinas! 6 na minuto na lamang bago mag-6 ng umaga. Ang representante sa pangako nitong isusulong ang kapakanan ng mga residente ng Pag-asa Island sa Palawan. Sa mensahe ni Speaker Romualdez sa binasa ng Chairperson ng House Committee on Foreign Affairs na si Pangasinan Representative Rachel Arenas, sa kanyang pagbisita sa Pag-asa Island, pinagtibay nito ang suporta ng Kongreso sa paglutas sa mga problema ng mga residente ng Pag-asa, ganyan din para mapabuti ang kalagayan ng kanilang buhay. Ang delegasyon ay pinangunahan ni Arenas na nagdala ho ng mga pagkain, mga grocery items sa mga residente kasama yung mga military at uniform personnel na naka-station doon. Pinuri niya ang katatagan at dedikasyon ng mga residente at nangakong hindi pagwawalang bahala ng Kongreso ang kanilang mga pangangailangan. Malapit nang matapos ng National Bureau of Investigation ay sinasagawa nitong investigasyon kaugnay naman ang pagkakapatay sa Philippine Charter 66 Office Board Secretary na si Wesley Barayuga noong July 2020. Sa ika-14 na pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes, sinabi ni NBI Deputy Director Ferdinand Lamin, makapagsasampa na ng kaso ang ahensya laban sa mga suspect sa susunod na 2 o 3 linggo. Matatandaan na inimbestigahan ng Quad Committee ang pagkakapatay kay Barayuga at inamin naman ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza na siya ang naghanap ng hard killer na pumatay sa dating opisyal ng PCSO. Si Barayuga ay pinagbabaril at napatay noong July 30, 2020 habang pauwi na mula sa tanggapan ng PCSO sa Mandaluyong City. Inuri naman ni Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Chairman Alex Guadis ang isang taxi driver ng Iloilo na nagsauli ng isang bag na naiwan ng kanyang pasahero na may lamang 2.4 million pesos. Ayon kay Guadis, huwaran sa katapatan ang driver na si Aguirre at patunay na meron meron talagang mabubuti at mararangal na Pilipino na inuuna ang integridad kaysa pansariling kapakinabangan. Driver po ito, hindi ho siya politiko, kaya ganon. May tuturing din na niyang modelo para sa lahat ng sektor ng transportasyon ang ginawa ng naturang taxi driver. Kinilala itong si Anthony Barredo Aguirre, residente ng Barangay Amparo, Pabia, Iloilo City. Maganda umaga, Pilipinas! 2 minuto na lamang, ACS na umaga. Pansamantala, mag-iiwan tayo ng magandang umaga, lalong-lalo na sa mga taga-Winnipeg, Canada. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang Angel po si Angelo Palamones, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po sa isang Persian proverb. Ang sabi po niya, when the cat and the mouse agree, the grocer is ruined. Ibig sabihin, pagka kinonsinti ho natin ang pagsasabwatan ng mga nagsasabwatan, kawawa ang taxpayer. ACS Balita at 2x2 in just a while. Maganda umaga, Pilipinas!